Paano nga kaya kung totoo ang teoryang pinag-usapan sa linggong ito na ang Pilipinas daw ang posibleng lugar sa Biblia na kung tawagin Ophir o lupain ng ginto? Totoo man ito o hindi, noon pa man sa ating kapuluan, may mga nakasisilaw ng yaman ng kasaysayan. Kung hindi si Magellan na nakadiskubre ng Pilipinas, o tawagin na natin munang 7,000 magagandang isla, our history books are wrong. Agaw atensyon ang privilege speech na ito ni Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa nito lang July 31. Binuksan niya ang diskusyon tungkol sa matagal nang pinagdedebatihan online na ang tinutukoy di umano na Land of Ophir sa Biblia na isang lugar na pinaniniwalaang sagana sa ginto. Posible raw na Pilipinas? Naging basehan daw ng kongresista ang Colección General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas o General Collection of Documents Relating to the Philippine Islands. The navigational guide nung sila po'y nagsimulang maglayag started from the Cape of Good Hope in Africa to India, to Burma, Sumatra, Moluccas, Borneo, Sulu, to China. Then, finally, sa tapat daw ng China ay pulong-pulong mga isla, muchos de oros, mayaman sa ginto. Ang according to Pagkepeta, ang pangalan ng mga islang ito, Ophir. Tayo lang naman po ang 7,000 isla sa tapat ng China. Ang pahayag na ito ni Congressman Fernandez umani ng samut-saring mga reaksyon. Ibalik ang tunay na pagkakakilanlan, lahing Ophirian, lahing Hebreo. Pero ito ang hindi maitatanggi at maraming ebidensya o resibong magpapatunay na ang sinaunang Pilipinas napakayaman talaga sa ginto. Samantala, balikan natin ang pinagdedebatihan kung Pilipinas nga ba talaga ang tinukoy na Land of Ophir sa Biblia, lupaing sagana raw sa ginto. Ang farthest east side ng mundo is Philippines. Yun ang isang fact na pwedeng mag-triangulate sa hypothesis na Philippines is Ophir. Sa history book ng mga Kastila, may nakalagay doon kung paano mo malalaman kung saan ang Ophir. Nandun mismo yung ruta. Alam ang pinakadulo, Pilipinas. Ophir, Pilipinas. Spanish document. I do not write this generation. I am writing for other ages. If this could read me, they would burn my books, the work of my whole life. On the other hand, the generation which interprets these writings will be an educated generation. They will understand me and say, not all were asleep in the nighttime of our grandparents. Kung ang mga dokumento ng ating lahi ang pagbabatayan, ang turo sa atin noon, sa ating kabataan na si Ferdinand Magellan ang nakadiskubre ng Pilipinas noong March 16, 15, 2021. But the reality, in truth and in fact, he merely landed on our shores. And prior to Magellan's arrival in our archipelago, people had already populated nearly all corners of the islands. Our history books are wrong. Ferdinand Magellan did not discover the Philippines or these beautiful islands. The appropriate term used when referring to Magellan's arrival in the country is this: they are among the first Europeans to set foot on these islands. When you know yourselves, then you will be known, and you will know that it is you that are the sons of the living Father. But if you do not know yourselves, then you will be in a state of poverty, and it is you who will be the poverty. Pag nakilala natin ang ating sarili, then you will be known. Makikilala tayo sa buong mundo bilang Ophir, and we will know that we are the sons of the living Father. Pero kung di natin makikilala ang ating sarili, we will continue to be ignorant. Katulad ng gustong mangyari ng mga Kastila, ganyan tayong mga Pilipino. Ayos na yan, Pilipinas na lang. Huwag na nating hanapin ang ating tunay na pangalan at pagkatao. Then ano? Ang sabi ni St. Thomas, you are in poverty, and it is you who are the poverty. Mananatili tayo sa kahirapan. Tama nga si Dr. Jose Rizal.
Tayo nga ang educated generation na binabanggit niya sa kanyang mga sipi, tula at awitin.